Hello guys! Welcome po sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lamang yung mga mensaheng tutugma sa iyong situation. So tingnan natin kung ano ba yung current energy ng taong iniisip mo. Okay? Start na tayo. Para to sa mga no contact situation na nakikibalita sa kanilang mga person. So tingnan natin yung situation niya. Give me the message. So dito no, meron akong nakikita dito na Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Scorpio, Cancer, and Pisces. So, halos lahat naman nandito. Okay? So, start na tayo. So, dito lumabas kasi itong solar eclipse reverse. Then, and the Nine of Wands. Kung tutuusin, itong person mo, meron tong mga, alam mo yun, yung mga katotohanan na ayaw niyang harapin. Kahit nagkakaroon to ng realization, para bang ipinagpapaliban niya. Okay? Hindi niya ito hinaharap or hindi niya inaayos. Pwedeng kung may problema kayo or pwede rin sabihin na kung wala kayong pag-uusap ng tao na to, imbes na puntan ka or kausapin ka, mas pinipili ng tao na to na umiwas or manahimik na lang. Ganon. So, nakikitaan ko dito, pwedeng pagod na to eh. Pagod siya sa labang ito. Kumbaga, pero kahit pagod siya yung klase ng tao na guarded, okay? Kahit siya may kasalanan, mataas pa rin yung kanyang boundary, ganun. Pwedeng ma-pride or pwedeng hindi siya yung klase ng tao na ibababa yung pride para lang maging okay ang lahat. Hindi ganun. So, lumalabas dito na hindi ito sumusuko kahit pagod na siya. So, nakikitaan ko dito, pwedeng nagkaroon din to ng trust issue or pwede rin sabihin na nagigilang siyang maingat, hindi basta-basta nagtitiwala. Ganon yung energy. So, dito, nakikitaan ko lang din dito, yung iba sa inyo, problema nyo, communication, kumbaga, itong taong ito, hindi siya yung klase ng tao na mahilig makipag-cooperate. Pwedeng ito din yung pinakamalaking reason or pinakamalaking dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong usap kasi hindi siya mahilig makipag-cooperate. So nakikita ko dito, meron ditong taong nahihirapang makipagkasundo or pwede rin nahihirapan din tong makipag-teamwork sa iba. Pwedeng may attitude itong taong iniisip mo. Pero dito kahit may mga ganun siya, kalmado pa rin tong taong ito. Kumbaga, magaling din naman siyang kontrolin yung emotion niya. Ganon. So, lumalabas din dito na magaling tong bumalanse ng kanyang emotion or maging sa sitwasyon na kinakaharap niya. Ganon to ha. Kumbaga, magaling lang siya dito. Okay? Yung bang hindi halata sa kanya na may problema. Ganon. Meron akong nakikitang matatapos na dito. Para bang mahirap na pagsubok. Meron ditong nasaktan. Para bang nahirapan yung pakaramdam na wala na siyang magagawa. Ganun. Pero meron ditong indikasyon na may matatapos na, alam mo yun, para bang matatapos na yung mga masasakit na chapter sa inyong dalawa.
Yung iba sa inyo 'no, puwedeng may pakaramdam ka dito na parang hindi pabor sa'yo yung takbo ng pangyayari or puwede ring itong tao na 'to, may time na nakakaisip ito na para bang hindi naging patas para sa kanya, gano'n or hindi pumapabor sa kanya yung tadhana. Maaaring may mga delay or puwede ring mga hindi inaasahang balakid sa inyong dalawa or puwede ring sa kinakaharap ng taong ito. Para bang may mga pagsubok pa, gano'n. So, dito 'no, kung tutuusin kahit gano'n siya, mahalaga sa kanya yung koneksyon. Mahalaga sa kanya yung desisyon pagdating sa relasyon or sa koneksyon, okey? Mahalaga sa kanya rin yung pag-ibig. Para bang itong taong iniisip mo, naghahanap siya ng makakaintindi sa kanya, gano'n. Yung maiintindihan siya. Pero dito 'no, nasa point siya dito ng pagkilos. Para bang unti-unti niyang sinusubukan na ayusin yung mga problemang dumarating sa kanya, gano'n. So dito, nakikitaan ko dito para bang meron 'tong mga bagay na hindi nasabi sa'yo before or nagkaroon nga ng misunderstanding kayo tulad dito sa unang, reading ano. Posible ring itong taong ito nag-overthink 'to or sobrang nag-isip din siya ha. Kung ikaw nag-isip ka, nag-isip din naman 'to, hindi naman naiwasan 'yun. Kaya lang, may pakiramdam siya dito na parang nawalan siya ng direksyon or control sa sitwasyon niyo ano. Nahirapan din 'tong itulak yung gusto niyang mangyari. Ito lang yung nakikita ko. Nahirapan din siya, gano'n. Kung tutuusin ano, meron akong nakikitang emotional withdrawal sa kanya. Hindi siya gaanong interesado sa mga opportunity sa ngayon ano. Para bang nagninilay siyang mabuti. Puwedeng nag-iisip siya kung ano ba yung kasunod niyang gagawin or hakbang. Kahit may mga dumarating na oportunidad sa kanya, hindi niya 'to agad-agad gina-grab. Pinagninilay-nilay niyang maigi kung tama bang kunin 'to, okey, gano'n, gano'n siya. Kasi alam mo kaya hindi 'to yung bang tawag dito, kahit may mga opportunity, nami-miss opportunity niya 'to. Kasi dito 'no, para bang pakiramdam niya nawalan siya ng direksyon, okey? Para bang nawala siya, gano'n. Para bang meron siyang hindi siya naging satisfied sa nangyayari sa kanya. Kumbaga dito, gusto niya dito na ano, yung bagang maging balanse lahat para sa kanya. Pero kung tutuusin itong person mo ano siya, hindi siya madamot, ito lang nakikita ko, parang mapagbigay din naman siya. Or puwede ring energy mo 'to, ikaw yung klase ng tao na mapagbigay ka. Nakikitaan ko dito puwedeng marami siyang responsibilidad or puwede rin siya yung inaasahan. Kaya siya yung ano, siya yung alam mo yun, yung tipo na siya yung pinakamalaking responsibilidad sa pamilya niya. Siya yung umaako lahat, gano'n. Kung tutuusin dito, hindi siya naging ano, yung nga sinabi ko kanina hindi 'to naging satisfied sa nangyayari sa kanya. Kahit meron siyang mga nakakamit or nakukuha dito, hindi pa rin siya ano, tunay na masaya, okey? Kahit meron siyang mga achievement, ganyan, para bang may kulang pa rin sa kanya. Hindi hindi siya fully happy, gano'n. Pero nakikitaan ko dito meron namang mga bagong idea or simula na gusto niyang subukan. Para bang nagkakaroon siya ng bagong sigla na sumubok ng mga
bagong bagay or bagong experience, gano'n. Para bang gusto niyang mag-try ng iba naman, okay? So, nakikitaan ko lang ano, meron dito na yung bang tipo na sa buhay ng taong ito, hindi pa niya tuluyang natatapos yung sa inyo, yung emotion na meron siya. Para bang marami siyang mga unfinished business, okay? Puwedeng sa'yo, hindi pa kayo tapos or hindi naging maayos yung closure or pakaramdam niya dito merong hindi tama, gano'n. So, nakikitaan ko dito hindi hindi pa kayo wala pang closure, gano'n. Pero kung tutuusin, binabalanse niya ng maigi yung mga responsibility niya dito or mga desisyon niya rito, 'no? Para bang sinusubukan niyang i-manage ang lahat kahit nahihirapan siya, kinakaya niya. So, tingnan natin ano, kumbaga pagod na siya dito, eh, pagod na. Pero kahit napapagod siya, sinisikap niya dito na ano, yung bang tipo na magbago, okay, makabangon, lumalaban pa rin siya. So, tingnan natin yung situation niya. Meron kang drastic dito. So, kuha na lang ako ng ano, 5 lang. Karmic. So, may legal, reverse. Then, divine masculine, reverse. So, gawin ko ng 6. So, lumabas tong drastic, ano. Extreme, harsh, and cut off. Para bang ito'y sumisimbolo sa ano, alam mo yun, para bang meron ditong matinding pagputol ng koneksyon. So, maaaring may matigas dito na nagdesisyon na lumayo or meron ditong nagtapos sa isang sitwasyon or may ganun nangyari sa inyo. Pwedeng ikaw or pwedeng siya. So, meron ditong nagpapakita ng biglaan or matindi. Okay, matindi yung pagputol ng koneksyon. Ganon. So, lumabas ang sold, moving physical location and change. So, naka-reverse to ha. Pwedeng itong taong iniisip mo, meron tong mga plano or pagbabago tulad ng paglipat or pag-alis. Kaya lang naantala, okay? Kumbaga, hindi siya natuloy or maaari ring nagpapahiwatig ito na pakaramdam ng tao na to na stuck siya sa isang situation, okay? Kumbaga dito sa anxiety, ano, naka-reverse kasi siya. Pero kung tutuusin dito, para bang humuhupa na siya sa mga matinding alaala or mga pasakit na naranasan nito. Posible rin na itong taong ito ay nagsisimula ng bitawan ba yung mga takot or stress kahit hindi pa siya lubusang okay sa sitwasyon ninyo. Okay? Ganon. Para bang napapaisip ng tao na to na, kailangan ko na tong tanggalan. Ayoko manatiling ganito. Ganyan. Karmic, third party, relationship and lesson. Pwedeng itong person mo, no, maraming nakaka-impluwensya sa kanya, sa paligid niya, sa ibang tao, o pwedeng ito yung nakaka-apekto din sa situation ninyo or maging sa connection ninyo. Pwedeng maraming mga hadlang sa paligid ng tao na to. Pero, maaari rin itong tumukoy sa isang lesson. Okay? Yung bang tipot na paulit-ulit na pattern pero alam mo yun, kailangan niyang matutunan. So, hindi niya kinakailangan na, alam mo yun, yung third party dito romantic. Hindi naman porket may third party, merong babae or lalaki siya, pwede ring sabihin lesson yun para sa kanya or pwede rin may mga kaanak or kapamilya sa buhay niya or ang mga kaibigan na pwedeng kontra sa inyong dalawa. Okay? May mga hadlang pa. So, nakikitaan ko dito, no, maaring meron ditong usaping legal. Yung iba sa inyo,
puwedeng kasunduan or puwedeng formal na desisyon na hindi natuloy. Para bang nagpapahiwatig din ito na pakiramdam na nawalan ng linaw or nawalan ng justice or resolution yung mga nangyayari dito, okay? So, dito lumabas itong Divine Masculine. Kung tutuusin, para ba siyang kasi naka-reverse siya, eh. Kumbaga para ba siyang nahihirapan sa mga responsible niya or sa mga yung parang hindi siya nanindigan, gano'n, or meron 'tong mga desisyon na hindi niya napanindigan, parang lack of confident, meron delay sa action ng taong ito, or kailangan niya munang mag-healing dito, 'no? Kasi dito, ito ay nagpapahiwatig na kailangan munang ayusin ng taong ito yung sarili niya bago siya gumawa ng mas malinaw na aksyon. Kailangan niya mag-matured kasi meron kang person dito na pwedeng hanggang ngayon immature pa rin, okay? So, ito na yung nagpapahiwatig ng Divine Masculine Reverse. Kumbaga, walang isang salita or pwedeng marami siyang pangako na hindi natupad, okay? Ganon. Para bang napunta sa maling landas, ganyan. Pero kung tutuusin matindi yung pagputol or paghihiwalay ninyo dito, okay? Para bang may mga issue or pwedeng impluwensya na nagpapahirap din dito sa connection ninyo, okay? So, nakikitaan ko dito, pero alam mo yun, kahit may mga ganun humuhupa naman yung tension sa inyo. Kasi itong tao na to, sinusubukan naman niya dito na tanggalan tong mga anxiety or nagpapahirap sa kanya dito. Kumbaga, mukhang hindi pa naman ganap na maayos siya dito, pero nakikitaan ko dito na tinutulungan niya yung sarili niya dito at matatapos na lahat yung mga problema niya rito, okay? Kumbaga, meron lang akong nakikitang unfinished sa inyong dalawa ng taong ito. Unfinished business, okay? Parang hindi naging maayos yung inyong separation, ganon. Parang na-stuck. Or yung iba sa inyo pwedeng merong nag-ghosting dito, ganyan, okay? Ayun, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.